Ayan mga kaibigan, ito may na-encounter lang ako dito na TMX 155. Ayan, year 2000 model yata itong gantong sticker na to encounter ko lang to, bagong gawa lang siya. So bigyan ko lang kayo ng tips, quick tips lang to. Actually kagagawa lang sa kanya. Ang issue niya is mabilis siya napudpudan ng clutch lining. Ayan, sunog na sunog kung makikita nyo. Ayan bagong palit yung clutch lining, bagong kabit yung clutch hub niya, pudpud din lahat. So as I see, nakita ko na yung mga parts niya ay puro replacement local. Kaya tips ko lang sa inyo mga kaibigan, kung gusto nyo makatipid, huwag nyo tipirin yung pyesa pagtungkol dun sa loob ng makina, kasi mahalaga na original yung parts na ikakabit natin para matibay ang pagkakagawa sa ating mga motorsiklo. Yan. At saka pangalawa, aalagaan natin sa langis, tsaka tamang paggamit ng clutch. Kailangan sakto lang pag-release, hindi naman masyadong persado yung makina para hindi mabilis mapudpud. Ayan. So gagawin ulit natin to. Ang ginawa ko, pinapalitan ko lahat ng original parts, pati yung clutch hub, pinabili ko yung may-ari ng original na parts. Tapos ayan na nga, binabad natin yung pyesa bago isalpak sa clutch para matibay siya, hindi siya agad malulusaw. Mga kaibigan, malinis na yan, ikasalpak na natin. Hantay ko lang may-ari para isalpak na natin yan. Maraming salamat ako lang sa inyo paano tayo magpalit ng clutch lining. Binababad muna natin yung mga plates, yung mga pinaka clutch lining mismo, bago natin siya isasalpak dito sa makina. TMX 155 yan, Honda. Original po yan, genuine lahat ng parts, palitin ng clutch case, malinis din, pati yung crankshaft nyan. Siyempre, lalagyan natin ng liquid gasket yan, saka pinaka gasket niya mismo, genuine din. Ayan Honda. Paalala lang bago nyo ikabit yung clutch lining doon sa pinakamakina, siguraduhin nyo na nakababad muna siya, kasi wet type yung pinaka clutch lining. Nakababad muna siya bago mo siya isalpak doon, para pag start ng makina hindi agad siya mabilis malulusaw. Kapapalit lang ng lining niya pero ganito ang nangyari. Ayan, lusaw kasi tuyo yung clutch lining. Ayan ayan, tuyo palbo na nga siya So pinalitan ko na siya ng clutch disc. Ayan, Castrol nga pala yung gamit natin lang ayan. So konting tips lang sa mga bagong mekaniko dyan, o kaya sa mga tayo nagmamagaling pero tips lang to para sa inyo. Bago nyo isalpak yung clutch lining sa pinakamakina, bago nyo siya gawin, babad nyo muna yung langis, yung clutch lining, para hindi siya mabilis mapudpud agad sa unang start. Ngayon lang mga kaibigan. Salamat. Kailangan laging bago nyo isalpak, tignan nyo maigi kung etong butas na to ay konektado dito ay walang barado, sigurado. Kasi pag ito barado itong butas na to, walang oil na magdi-distribute doon sa pinaka clutch housing, na dahilan para mabilis malusaw yung clutch lining nyo. Iingatan nyo pong mabuti maglagay ng liquid gasket dito sa crankcase. Hindi po ito crankshaft, magkamali ako kanina. Crankcase cover, linisin nyo maigi, tapos manipis lang po yung crank nyo, yung liquid gasket nyo na ikakabit bago nyo ilagay yung pinaka gasket. Lagi nyo itong i-sprayan para mas maganda yung distribute ng langis to sa pinaka clutch lining, para hindi siya mabilis masunog. Yan, sasalpak natin yan dyan siya maya. So ang pagkabit ng clutch lining na yan, una syempre clutch lining, tapos pressure plate. Ayan, alternate lang yan bago mo siya salpak. Ayan, maraming salamat. So ayan, dumating na nga yung ating clutch lining, clutch housing. Magkano bilhin nyo dito tayo? 2.6. May barya pa Dalawa na to. Oo. Ayan yung diferensya, yung local na 500 pesos local ito ay 2.6 mahigit. Honda original. Sa Jer yan, Jer. Ayun ang difference guys. Sa Honda, kailangan importante na bumili kayo ng original kaysa sa local, kasi doble gastos, mabubugbog pa yung motor nyo sa kakagawa. Bayad kayo ng bayad ng labor. Yan, tips ko lang sa inyo. At least to, isang gawaan lang. Pinalitan ko na yung isang buong clutch system. Okay?
Mamaya, papakita ko sa inyo yung tamang pagkakasunod-sunod. Bago pa yun eh. Kaya, kinabitin natin yung clutch housing. Ito yung clutch housing, pinakamalaki. Bente ah. Sunod natin dyan, itong spline washer na to, lalagyan natin dito sa shafting na to. Ayan yung lining natin, oh. Nakababad sa langis yan. Ang tamang pagkakakabit niyan, mauna yung lining dito sa clutch hub, clutch wheel. Ayan, oh. Tapos itong friction plate, may baliktaran yan. Sa ibabaw yung makintab, sa ibabaw, sa ilalim naman yung flat. Ayan, oh. Naka-emboss yung ibabaw, baliktad yan. Hindi yan basta-basta sinasalpak lang. May baliktaran yan, lahat yan. May proper na pagkakasalpak yan. Kala mo lang parehas yan, pero magkaiba. Flat na flat yung ilalim, naka-emboss yung isa. Ayan yung pinaka-grip ang tinatawag niyan. Konting tips lang to para di kayo mabilis masunugan ng clutch lining. Kasi maraming pamamaraan para ikabit yan. Kaso nga lang, kailangan nasa tamang pagkakasalansan. Pinakahuli yung clutch lining ulit. 5 pieces yan kung nakikita nyo. Bago isasalpak mo tong pinaka cover na. Ayan, pit na pit, di ba? Wala siyang galaw. Pag mali yung pagkakasalpak mo dito sa asawa ng clutch hub, pag mali yung salpak mo nito, uuga yan eh. Ayan, oh, maluwag. Kailangan ganito, pit na pit. Ito mga special washer to. Wala na yung marker eh. Pero ito, yung nakita nyo yung may tuldok na yan. Sabihin outside yan. Makabaliktad yan. Kasi pag nakaganto, mali yan. Pag nakaganto, ilalim yung lubog dapat naka-emboss. May tuldok pa yan, oh. Ayan ang una natin lalagay. Tapos itong special nut. Ayan. Meron proper tools para ikabit yan. Ito na yung button. Yung first name mo? Leo. Leo. Yes. Lucy. Hindi kami nag-ios. Wala, di pa kaya kami nauwitan. Di pa kami nako. Di pa kami nako. Ilagay na natin yung center nut. Ilalagay na natin itong 4 na clutch spring. Ayan. Make sure na matigas pa yan bago niya isalpa kasi pagka malambot na yan walang kwenta. Ito maayos pa naman yung spring niya. Babalik na lang natin itong kanyang takip, cover ng clutch spring. Ang paghigpit nitong takip na to ay cross pattern. Hindi yan pwedeng higpitan mo ng pa isa-isa. Kailangan sabay-sabay. Isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Laging ganun. Ayan na, nakikabit na natin siya. Ayan o, lapat na lapat o. Diba? Tapos, ibabalik na natin itong ito yung oil catch nya, oil catch. Hindi ito basta takip lang. Ang trabaho nito, maponduhan siya ng langis dito sa loob. Yung laman nito, ang madidistribute ng langis papunta ro sa crankshaft, sa gitna, sa sigunyal. Kaya yan may ganyan. Hindi yan basta harang lang sa clutch. Ayan o, diba? Pero lalagyan muna natin ng ano yan. Kaparehas ng tornilyo doon sa clutch housing,
Ito ay meron ding special washer. Meron ding pares lang ng nut. Salpak na natin. Natin ang ipit dito sa ilalim. Saktong higpit lang. Kailangan masyadong mahigpit. Babalik natin yung kanyang takip.